Nadatnan naming amoy kulob yung dorm na tutuluyan namin sa loob ng 2 linggo. Kailangan naming tumira doon kasi malayo ang pinanggalingan namin at may 2 weeks duty kami sa isang mental hospital sa Bataan. Bago pa man kami makarating, usap-usapan na sa college school namin ang mga istorya at kwento ng kababalaghan ukol sa dorm na yun na taon-taong tinutuluyan ng mga estudyanteng modo duty sa mental hospital na iyon. Para siyang 2 bahay na pinagdugtong ng hagdanan sa gitna. May 5 kwarto ito, 2 sa baba at 3 sa taas. Right room sa baba yung mga clinical instructors tapos kami sa may left. Sa right room sa taas yung mga lalaki tas meron ding isang grupo ng babae sa left side sa taas. Pero yung isang kwarto dun sa taas, sarado at parang ginawang bodega. Pero kahit na mga kutsan at kama lang yung laman nun, may kung ano na haatak na atensyon mo para tumingin at titigan yung maliit na siwang sa pinto nito. Day 1, abala ang lahat sa labas sa pag-prepare ng hapunan. Naiwan ako sa loob ng kwarto namin. Ako lang mag-isa at walang kasama. Nasa taas ako ng double deck habang naglalaro sa iPad nang mapansin ko yung black na reflection sa lumang TV. Para siyang itim na aura. Tumingin ako sa anggulo kung nasaan yun pero nawala. Nung ibinalik ko ang tingin ko sa iPad anda na ulit ito. Animoy itim na tela na lumulutang sa hangin. Natakot ako. Dama pa ako sa kama para hindi ko na makita yung TV. Subalit may narinig akong mga tapak ng tsinelas na galing sa CR na. Naglalakad. Dinig na dinig ko ang bawat yabag nito sa tiles at patuloy na naglalakad. Nag-text ako sa kaklase ko na bumalik na sa loob dahil natatakot na ako. At sabay-sabay na silang lahat pumasok at sabay-sabay kaming nagdasal. Akala ko, tapos na ang lahat pero umpisa pa lang pala ito ng mga kababalaghang mangyayari sa dorm na yun. Day 2, naliligo kami sa hapon pagkatapos namin mag-duty. May CR sa loob at may 4 na cubicle din sa CR sa likod. Doon ako sa CR sa loob maliligo. Inaayos ko yung sabonira at yung mga damit at tuwalyang gagamitin ko nang may marinig akong parang sirit ng gripo o parang singaw ng tubo. Naisip ko na baka tubo lang o tubig sa may gripo. Pero, bigla akong kinilabutan. At nabalot ako ng pagkatakot nang may bumulong sa tenga ko ng pangalan ko. Boses ng isang babae. Marahan akong lumabas ng banyo na parang bang walang nangyari. Ayaw ko naman kasing isipin nilang nagpapapansin na naman ako at ayaw ko din sila na matakot. Lumilipas ang mga araw at parang nasanay na lang din kami na may nagpaparamdam sa dorm na yun. Oo, hindi lang ako ang may nararamdaman doon. May mga gabi na may naririnig silang malalakas na yabag ng paa mula sa taas subalit tulog na daw ng mga oras na yun ang mga tao sa taas. May mga batang nagtatawanan paakyat ng hagdan at kakatok pero pagbukas ng pinto, wala namang tao. Bagkus ang sasalubong ay isang ihip ng hangin mula sa bakanteng kwarto. Minsan pa nga'y may dadaan na kulay puting tela mula sa pader pababa ng hagdan. Ang ikinabahala namin ay nang mag-umpisa, sila, nagumalaw ng mga gamit. Yung bag ko na may pera at mahahalagang gamit, bigla na lang nahulog mula sa kinalalagyan nito. Sinabi sa akin ng isa kong kaklase na nakarinig din ng bulong ng kanyang pangalan na huwag ko ilagay patayo ang mga libro sa taas ng tinutulugan ko. Baka daw kasi mabagsakan ako nito kapag pinakilaman na naman nila yung gamit ko. Ang ayos ko ng mga libro ay malaki hanggang maliit. Nung hiniga ko yung mga libro, malaki papaliit pa rin ang pagkakaayos nito. Pero pagkagising ko, yung mga libro, gulo-gulo na yung ayos. Huling araw na. Nang pagtuloy namin doon nang sabihin sa akin ng isa kong kaklase na may nakita siyang nakasunod sa aking babaeng naka-black na sando galing CR. Nung araw na may bumulong sa akin. Parehas sa kwento ng isa pa naming kaklase na may nakita daw siyang babaeng nakitim na gulo-gulo ang buhok na nakaupo sa tabi ko habang ako'y natutulog. Pag-uwi namin, pumunta ako sa burol ng tatay ng kaklase ko nung high school. Kasama ko yung 2 kong best friend. Pagpasok namin ng bahay, eto ang sinabi ng kaklase ko, "Oh, nasaan na yung isa nyo pang kasama? 4 kayo kanina sa labas anang nakita ko kayo, ha?" Sabi ko sa kaklase ko 3 lang kami. Kinalabutan ako nang maalala ko yung babae sa dorm sumunod ata sa akin. Sabi ko na lang sa kaklase ko 3 lang kami baka guni-guni mo lang yan.